Well, mahirap talaga siya. Challenge daw talaga. It was a challenge, and we were given a short period of time to immerse and to really get into the character. We went to a speech at the San Jose to observe yung mga cases doon. Pero we couldn't pinpoint kung sinong pwede kong gawing character peg because some of them either too extreme or hindi mo mahalata yung cases. So, I went to the States, I went to Europe yata for a couple of days. Pag uwi ko, the next day shooting na. So I was talking with Direk Dado, he was my director sa storya namin. And good thing because nag-shoot kami sa Hospicio de San Jose. So I was observing the MR cases, but I also watched I Am Sam. Most of my character reference was loosely based on how Sean Penn did his I Am Sam because pareho kami ng mental capacity, 7 years old. So, pinanood ko ulit yung movie. I also saw Tom Hanks dun sa Forrest Gump kasi they wanted to be simple. And I guess the harder part there was to make sure that every scene was believable. Kasi hirap gumanap ng ganung edad eh. The only time I was able to do it was when I did MMK. Pero ano naman yun, mas madali. Dito talaga, right away, I was playing an MR. And kailangan ibigay lahat in 5 days shoot. So good thing, I was also working with young actors. Kasi very raw, si Zijan and Cyril. Kung ano sabihin mo, yun ang gagawin nila. Actually, natutunan ko yan from my last movie, Every Breath You Take. Yung pag sinabi ng director, gawin mo to, sunod ka na lang. So, kumbaga, parang kailangan lang sensitive ka. I think yung mga bata ganun di ba? Yung mga bata ganun, pag sinabi mo iyak, iyak. Pag sinabi mo talon, talon. Pag sinabi mo higa, higa. So, ganun din yung naging peg ko dito when I was doing it. I was observing closely yung actions, yung mga ginagawa ng dalawang bata. Kasi, ganun lang sila eh. Diba? Kung ano sabihin mo, yun ang gagawin nila. So, yung sa akin, based on what I read and how I read it, it was very simple. I actually had a separation anxiety because pamahal sa akin yung character, si P-Boy. Kasi napakasimple ng mundo niya. So, I guess, nakatulong din na dire-diretso yung shooting namin. And at the same time, hindi ganun kalaki yung pelikula. Kasi baka hindi ko siya ma-shake off. Baka hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Sumikulot sa puso yung episode na to. Hindi ito basta parang nag-reach ka lang. Hindi, it's medyo drama. Medyo medyo light. But we try as much as possible not to make the stories dramatic, di ba? So, feel good naman lahat ng story dito. Dito, sa akin, what I can say about our story is the nobility of love. I mean, looking at it from the eyes of the kids. So, yun. Good thing na tanong, how nice na tanong. Kasi kung if you look at the trailer, parang it's just one of the, matindi pala yung episode nila, no? Okay, who would like to ask the next? Okay, go ahead. Again, I would like to Miss Papa. Is this a fantasy come true in some movie? And what are your preparations for the... Request niya si Samuel actually. Natawa Pati yung talaga love ako sa scene. fantasy ko. Yun ang condition. Papunta pa lang ako sa fantasy, naunahan na ako. Oo naman siguro. Siyempre, di ba? Aarte ka ba naman sa Sam Milby? Naka-Piolo ka na, naka-John Lloyd, naka-Sam ka na. May John Lloyd ka na ba wala? Tatlo lang naman. Si John Lloyd nakatrabaho ko ng Dubai. Okay. Dubai. At least Papa P, nakatrabaho mo na. Oo. Tapos... Susunod doon niya si Daniel. Papatala ko ba? Edad lang ni May. Hindi lang Venus. Yuck. Siguro, masasabi ko, oo naman. Pinagpantasya ako naman sa Samuel. Tayo umarte. Diba? Oo. Naman. Tapos, di ba nag-enjoy ka na, sumweldo ka pa, natupad pa yung fantasy mo. Di ba? Di ba? First time mo ba magka-screen kiss, Mars? Hindi kasi yung sa amin ni Sandra sa 5. Ayaw nga pala. Wow, may Hindi ko Sandra masasabing pala. masarap yun, kaya lang nilahan yung buong mukha ko. Pero ito, talaga with very passionate yung pagkakaano na. Dahil yun ang kailangan namin gawin. So, ayun, di
ba? Ito Pero- ito na yung pinakabongga. Artista lang, ginawa mo lang to. Oo, trabaho lang naman. Tsaka, hindi ko masya hinapanahati. Ewan ko si Samuel kung ano. Wow! Sana naka-move on siya. Kita kaya, Mars. Next, please. Wow! Hi po. Okay, ano po, kay Direk. Question po about the movie. Yung story po ba niya ay exactly talaga siya na 7 episodes or interrelated yung story na magkakaroon sa holo? Actually, yung 6 episodes, episodic, yung 7th episode, siya yung nagtatahe. So, parang ganun yung ano niya. It's episodic. Hindi siya talaga interrelated na like one character. Merong ilan, there are like, may few na nagko-connect din. Pero, in general, episodic talaga siya. How it's episodic, watch na lang kayo. Matindi to kasi 7 stories, right? Ayun. Hi, for the rec also, since ang dami ring actually na kwento within a movie, so parang napapaisip ako na mabibigyan ba ng justice yung lahat ng story given the time for yun nga sa movie. Kunwari, syempre, for example, 2 hours a movie, tapos hatiin mo into 6 or 7 episodes. So, na-compress ba maigi o parang Nagkaroon ng ng sapawan, hindi na parang gano'n sa story, gano'n. Actually, mahirap talaga kasi each story, buo yung kwento ng bawat episode. Mahirap talagang ma-compress each na, syempre, gusto mong madaming gustong gawin bawat episode. Pero, para siyang na-treat like short films. So, wakasan lahat nung kwento. Wakasan, parang comics lang. Shows my age, no? Wakasan. So, funny comics, oh. So, wakasan naman bawat episode. Meron talaga, buo yung kwento ng bawat isa. It was a challenge na for each of us, for all the directors and the writers, na makapagbigay ng kwento na buo in just a limited, yung limited lang yung time. So buo naman yung mga kwento nun. Hindi naman nagkasapawan because each story naman, parang meron talaga in-allot na time for each. Okay. And for Piolo and Pokwa, so since different personalities, different stories, so sa tingin nyo, anong klaseng tao yung makaka-relate sa story nyo? For example, sa inyo, Miss Pokwang. Ay, ito na. Marami. Makaka-relate ba kay Virgie? Oo, marami. Kasi diba parang hindi pa uli ang lahat para ibigin ka at umibig. Hindi sa akin. Hindi yung edad, hindi hadlang para magmahal ka at mahalin ng tamang tao. Diba? Kasi di ba 40-year-old virgin kaya sino pa mga virgin dito? Hindi yung mawala ng pag-asa. Hindi mo mataas ng kamay? Mukha ganon? Hindi yun, di ba? Lahat tayo may karapatang mahalin at magmahal. Yun yun. Okay, let's all welcome the 2-time Best Actress awardees, mga Salvador. Dito ka naman, tabi ni Nagkita na kami ni Ma'am. Good. Ayan. Walang pahinga to. Alas 8 na na-pack up, nakita ko sa Twitter. Walang pahinga. Bakit may ganyan yakap po? Hindi, pelikula to, anak part 2. Madge, pati ka muna sa ating mga vloggers. Nagpakilala na sila kanina. Yes, hello po. Good afternoon po. At maraming salamat dahil grabe yung supportahan niyo po sa lahat ng pelikula na ginagawa namin. At ngayon, eto naman, 24/7 in love. Pasalamat ka rin na successful ka sa prime time. Can you take Ano them? po? Pasalamat ka rin successful ka Yes, sa prime oo. Marami po kami nababasa na magagandang yun po, ibinoblog nyo tungkol sa ina, kapatid, anak. At maraming salamat po. Yun. Thank you so much. Nice, okay. Nadaan lang yan sa dumating kasi si Papa P. Say, okay na ako. Alam niyo kung gaano kamahal ni Machi Papa P. Sa Amerika mga pictures nila. Diyos ko, ikaw na. Okay, next question from our dear vlogger. Ayan, si Angie. Hello. Madge. Ay, eto mo. Hello. Actually, Kala sa mo, tatlong characters, masasabi natin na smorgasbord movie na ito, di ba? Pero somehow, meron pa rin silang ini-instill ng mga moral values. So, sa role mo, or sa story mo, ano naman makukuha ng mga tao na bilang moral value? Yung sa story po namin ni Peter, kasi parang ako yung
forever na nandyan para sa kanya. Parang parehas kami una na takot magmahal. Pero bandang huli, na-realize ko, kung takot kang magmahal, parang diba, ang sarap-sarap magmahal, bakit mo kailangan matakot magmahal? Tsaka pag takot ka magmahal, baka hindi dumating yung tao para sa'yo. Kaya, Sabi? pagtatap, kaya ba, hindi ako takot magmahal. yun yung sa amin ni Peter. Yun ang i-impart na Oo. At saka kasi parang yung character niya, pagkatapos niyang masaktan dun sa past relationship niya, parang nag-close na lahat. So ako yung magbibigay kulay ng kanyang buhay. So yun po. Kalo, go ahead. Papapi naman. Sa Yung sa akin, I guess, yung love ng mga bata na akala mo totoo, na akala mo love, but it's just really, I guess, affection or care. So, it'll grow eventually. Pero yun nga, parang you shouldn't take it too seriously because bata ka pa. So, kasi dito si Zijan and Cyril. So, fun lang talaga. It should be fun. Nandun lang ako, fun lang eh. Ang ganda pala ng i-impart na ano, no? Na, okay, go sa role ahead. niyo po. Dun po sa moral value dun sa role niya dun sa episode. Ayun nga, is Ayun, too late. nasagot ko na po kanina. Ayun, hindi nga po huli ang lahat. Kung hindi basihan yung edad para pagmahal. May magmamahal sila. Darating yung tamang tao sa tamang panahon. Diba? Kaya ako, sa totoong buhay, hindi ako nawawala ng pag-asa. Oh my God, alam mo yan. Mars, you may or may not answer this. Happy ending yun. Happy ending naman Parang yan. Oo, happy ending naman. Sa nakikita ko lahat. Kasi sa amin ni Samuel, feel good ito. oo na happy ending kami. And I heard yung lahat naman ng episode. That's good. Sarap naman palang panoorin. Okay. Who else do we acknowledge? Sam just came in. Sino siya? Pa-introduce naman ng sarili ng self, please. Ang self, Kasi everyone nag-introduce ng sarili nila. Mamaya pa baka si Tita Ethel pala naman. Hi, Tita Ethel. We love you. Ayan, thanks for the scarf. Direct muna. Direct, who do you think is the best episodes? Ang the best? With the 7, all the 7. Siguro yung hindi mo dinirect, yung sa akin direct. Ano po kasi hirap mag-compare. It's like Kasi ikaw comparing. lang ang babae. Ano po? Parang apples and oranges. Iba-iba po ang flavor ng bawat episode. Apples and oranges. From Wakasan to apples and oranges. So parang hindi talaga makukumpara. Iba-iba yung flavor ng bawat episode. Iba-iba yung timpla. So hindi talaga siya masasabing this is the best. Depende na lang siguro sa audience. But for me, each episode may kanya-kanyang flavor. So yun, ang hirap po mag-compare. All the best. Isang film siya, the best ang film. Okay. May dadagdag daw si Morgie. To direct and to everyone. Kailangan mag-project ng boses. Kailangan boses. Direct, didn't you have any parang paghinayang na let's say yung other episodes na sana ikaw nag-direct nung sa kanila? Parang were you able to, were you given the chance to choose which of the episodes would you like to direct or bigla na lang binigay sa inyo na this is what you should be directing the episode? And then for the stars, let's say si Pokwang, would you have wanted Diolos dun sa part ni Sam or si Mahal naman, mas gusto mo ba yung role ni Bea na for loving an ex? A gay best friend, yung gano'n. Maraming tanong? Hindi kami nabigyan ng choice na parang kunwari, alin ang gusto mo dito. Kasi I think when they offered the project or the episodes to us, tailor-made na kung ano yung, kumbaga like, the strength of each director. Binigay yung episode na akma sa kanila. So, parang, if tatanungin ako kung if I wish I directed the other episodes, yes, because they were all, maganda yung episodes din ng iba.
It was an opportunity na nabigay sa akin yung ibang episodes. I would have loved to direct the others too, but I feel that they were nakadistract ang holding hands sa ilalim ng lamesa. Wala ang train of thought ko sa holding hands na ito. Pwede mamaya na lang. After my question, wala ako. May magbubuking. Kasi parang andito lang sa lab ko eh. Dito ka nga sa dulo. Talaga ako naman kasi si Mama ngayon. Hindi naman nakalagay yun, no? Nasa dulo. Kayo na nga sumagot. Single ako. Ayun, I would have loved to do the other episodes kasi maganda rin sila. Maganda yun. Maganda lahat ng episodes. Kayo na. Una naman. Ako muna. Sige, March, go. Ako naman, happy naman po ako dun sa episode ko with Mr. Dieter Ocampo. At yun nga, katulad ko na sinasabi ko, it's an honor dahil naabutan ko siya. Lolo. Ako si Piolo. Honor na kasi naabutan ko yung dalawang bata. Pero yun, kasi yun, masaya. Ako, happy ako na nakatrabaho ko si Mr. Dieter Ocampo talaga. Siya naman si Diet, ano? Hindi kasi di ba nga, katulad ng sinasabi ko, kahit paulit-ulit ko sinasabi, ang dami na niya nakapareha. Miss Claudine, Miss Hermosa, Miss Maricel. Feeling ko level up ako. So yun. Pero kung pagbibigyan po ng chance, kung may chance po na papiliin man kami, eh siguro hindi yung story ni Papa P, yung gagawa kami ng bagong storya. Di ba? Dream mo yun, March, di ba? Makatrabaho si Papa P. Oo. Never pa ba? Magpro-produce na nga daw siya eh. Ba? Agad-agad? Soon po, malalaman niya. Ha? Hanap po na. O, sagutin mo na. Swerte ni Sam, naabutan pa niya. Bago ka mag-settle Oo, down. ang swerte ko din kasi, di ba, napag-abot kami. So, nagkaabutan kami. Nagkaasawa ka na ba, Mars? Pero yung episode namin ni Sam, kahit na sino siguro yung makapartner ko, it's either Piolo, Dieter o ano, dahil maganda nga yung storya, talagang magagawa mo ng ng masaya. Yun. Sobrang happy lang kami dun sa set. Ng bongga. Sana happy din sila. May follow-up ako, Mars, kasi, prangkahan naman, ikaw yung pinaka-ate nila dito. Kuya. Ayun. Ate. How do you feel about all these loyal Star Magic artists na together in one movie, tapos ikaw yung parang ate-ate nga nila? Di ba lahat sila anak-anakan mo, pambansang mamangka nga to? Correct. Lahat to talagang you've worked together, di ba? Are you proud of them? Oo naman. Kasi di ba, kumbaga, habang nag-grow sila, nakikita ko, and walang nagbabago ng ugali. Ganun pa rin sila ka-sweet sa akin, di ba? Supportive pa rin bilang mamang. Kasi alam ko, close ka kay Bea, kay Angelica, kay Maha, tsaka kay Kim. Except kay Katniel na you haven't worked. Hindi, si Catherine nakatrabaho ko Cristana Days. Okay. 8 years old pa lang siya. Di ba? And direct May. Ay, oo. O kaya nakita ko rin pa paano nag-grow tong batang to. And yet, very humble pa rin siya. Si Zija, nakatrabaho mo naman Oo, sa sa ka ba nakatrabaho? commercial, Birdland. Nestle. Oo, pala. Oo. Nestle din ang gumawa ng Bear Brand. Okay mo na lang. Tapos tayo din siya, may work Sa sa Mother Story, di ba? si Papa P, you've worked in ang dami yung international Mga concert tour. Oo. Sancho, Cinco, 5. Lloyd D. Oo, sa Dubai. Tapos Angelica Banana Split. Tapos si Gerald. Si Gerald sa... Dapat meron pa, di ba? Alog-alog. Si Ricky Chu. Ay, ang bago, di ba? Di ba lahat yan? Imagine, magna 9 years na ako sa Star Magic. Lahat, halos Proud ka naman sa kanila. Oo naman, sobra. Oo. At marunong mag-ipon ng mga pinagkakita Ay, nila. oo. Tama yun. Basta Star Magic, tatak Star Magic. Ano. Okay, bago yung next question, I'd like to say hello to our chatters from San Pablo, Pagadian, Baguio City, Batangas, Dubai, Seattle, Laguna, and Melbourne. Thank you. Okay, next Additional question. question pa. Wow. Madge, kasi yung character mo dito, di ba, Diet is waiting for a DNA test kung talagang anak niya yung isang character dun sa movie. In real life ba, would you fall in love with someone na meron ng anak? Is that okay for you? And for Piolo, considering na maliliit yung mga bata,
is it okay for you also to fall in love with someone younger, like 10 years younger, or ano bang age? Yes, Meron ka ba? ako sasagutin yun. At saka yung tanong ko sa akin, yung DNA, kung may anak, yes. Di ba, Papa P? Nagtutugma kami ni Papa P. Yes. Sinagot mo na ba, man? Hindi mo kaya? May, di ba, Papa P? Yes. Ako, syempre, depende. Di ba? Ang pag-ibig, hindi mo naman alam kung kailan talaga yung darating. Wow. Wow. Totoo yan. Pag nandyan na, bakit mo papapakawalan? Grab it. Nasa harap Yung ka. nawala ba pwedeng bumalik? Ha? Depende din yan. Okay. Oo. Depende sa sitwasyon, sa nararamdaman. Oo. Pwede Ba't ba marami maghiwalay? bang Saan ka nagpunta? Ganun talaga Wala yun. namang issue sa love yun, yung isa, di ba? Pero bakit? Kasali siya dito? Ay, Pabalik ka dito. Pabalik ka ng Star Cinema. Okay, talaga. Okay? I love you. I know, I love you. Okay, Papa B, nasagot? Younger daw. ng Wala din 10 yung sa kanya years. dito, ha? So younger than 20 years? 10 of 10? Sobra ka naman. Parang 20 ka na. Ano kaya? Oo naman. May pag-asa. Order ka na nga! Huwag daw saya. The younger, the better. Ay. Sorry, Mama. Kumaniwala ka sa akin. Sorry, Bakit? Mama. Nakakatagdara. Hindi mo siya masabihan ng sa'yo ko ibigay ang yaman ko dahil mayaman din ang lolo mo. Dadagdagan ko. Okay. Puta kaya ako, Terno, mahal kaya yan. Sige. Thank you. Okay na, Margie. Nakakota ka na, di ba? Ito may question for Direct May from Irene of San Pablo. Pero parang nasagot na to, ha? BJ, known as a hunk matinee idol, why gave him the role he had in 24/7 in Love instead of giving him one can make viewers kilig? Direct May? Sa totoo, syempre hindi naman ako nag-decide na yun ang ibigay sa kanya. Pero aside from being aside from him being matinee idol, alam din natin na isa siyang award-winning actor. Isang magaling na actor. So, diversity yan eh. Parang alam naman natin na in terms of yung mga kilig scenes, in terms of kilig stories, napatunayan na niya sarili niya dyan. This was an avenue for So parang parang another challenging role for him kasi marami na siyang nagawang projects na iba-iba ang role. So this is something new for him, especially pagdating sa romance. Diba, alam naman natin na marami nang nagawa si Papa P. So to give him something different, ito yun. Exactly what I was saying kanina, Direct. Looking at the trailer, parang lang, simple lang. Pero nung ni-reveal nyo na may immersion pang nagkanan si Papa P dito sa isang orphanage. Husay-husay niya. Husay-husay. Mukhang andito ang puso ng pelikula, ha? Napanood mo na? Wow, very bongga. Okay, next question bago si Aki. Go ahead. Question is kay Direk. Kano po katagal na shoot yung buong film? Given na sa dami na artista, marami sa kanila busy. So, paano nyo po, ilang months bago nabuo po yung pelikula? Talagang schedule nightmare ang pelikulang ito dahil kasi lahat ng involved sa pelikulang ito ay busy, sikat, they all have marami silang projects. So talagang mahirap yung maganda sana na yung kwento yung nag-inter, 'di ba? It's related to each other. Kaso dahil nga hindi talaga mapagtugma-tugma ang mga schedules nila, they made it episodic. So matagal sinimulan nito. I think they started si Direk John D was the one who started it. Tapos nagtuloy-tuloy na because Direk John D also has commitments abroad. Kami dito naman nag-shoot habang wala siya, kami nag-shoot na netong past few months. So overall, I'm not sure how long ito, pero less than a year naman yata. Less than a year. But talagang pinilit na alam mo yung at bilang na bilang yung mga araw. So precious ang bawat araw na binigay nila sa amin kasi talaga we have to make the most of it. Parang talagang ratsyada bawat araw kasi talagang precious nga. Okay, thanks, Direk. You're good. Okay na. Okay, next question. Bago si Kuya dito. Okay, it's your turn. Hello, I have 3 questions po. Yung first po, for the women,
why do you think women still find Mr. Piolo Pascual hot? Tapos, Why not? I mean, despite po dito sa film na he's not paired with a leading lady, I mean, it's a kid po. Tapos, amid yung alam natin mga controversies, why patok na patok pa rin si Sir? Ako muna. Go, mama. Hindi lang sa physical niyang pagkatao, hindi yung ugali niya. Kung paano niya kami tinatrato ng kapwa niya artista ni Sir Magic. Sobrang yung suporta niya sa amin, very gentleman siya. Tapos syempre, para sa akin, no? Ako iiyak yun si mama. Hindi ko alam kung gaano niya. Kung gaano niya kamahal. Hindi na nawala sa isip ko. Yung kinatok ko siya sa kwarto na sa Amerika kami. Sa boxer short. Iyayain ko sana mag-breakfast. Ang bala ko sanang almusal noon, pancake lang. Pero nung nakita ko yung katawan, napakuha ko ng hotdog. At pandesal, naghanap ako bigla dahil yung mga abs. Pero yun sa akin, hindi lang yung physical niya, hindi yung ugali niya, bilang Piolo Pascual na, yun, doon siya dumadagdag sa pagiging hot niya. Yan. I love you. Si Papa P sa SSK, sa Sandaling Kailangan Mo Ako. So, 20 years. matagal ngayon. Tapos noon, naka-work ko lang siya ulit dun sa movie with Juday sa kahit isang saglit. Kung mga parang marami kaming napagsamahan na projects ni Papa P. Tapos nung nag-Every Breath kami, tapos nun, i-shoot na namin yung mga eksena niya. Tapos tinitin ako sa monitor, sabi talagang walang kakupas-kupas itong si Papa P. Kasi talagang, alam mo, parang I've known him from before, from then until now, walang kakupas-kupas ang kagwapuhan and walang kakupas-kupas ang kabutihan ng puso. Kasi parang the way he relates to us now, ganun na ganun pa rin mula nung Kaya nga palaging and sa dami ng mga pinagdaanan namin, like when my dad passed away, I haven't worked with him in a long time. Biglang tumawag and he went pa to the wake. So parang talagang alam mo that napaka-bait, sincere and genuine talaga. I only have good things to say about Papa. I love you, Papa. Ako, ito na, maglilitaan niya na. Hindi, lahat naman perfect talaga yung mga sinabi nila. Mabait, lahat. Tapos, yun nga, grabe mag-alaga. Sabi. Hindi, pero every time kasi nakikita ko si Papa P, parang laging may bago sa kanya. Parang hindi nakakasawa. Parang kahit kilala mo na si Papa P na sobrang mabait, ganyan yung siguro kasi hindi pa niya ako nagugustuhan. Kaya ganun pa rin yung take ko sa kanya. Iba yung disiplina niya sa katawan. Oo. Iba yung disiplina niya. Kumbaga kung may hot mama, may hot papa ka. Hindi, at saka iba siya Mama P, Papa P. People, patulan na kita Iba siya magtrato ng babae. Sobrang nakakababae. So I love you. So talagang sa mga out of the country shows lang yung nakatrabaho mo siya, never sa television talaga. Oo, never. Next year yan. Nararamdaman ko na. Next year, nararamdaman ko na. TV at saka movie. Wow. Ikaw may hawak ng contract. Kami nagawa kami kung ano. Okay, thanks, Max. Thanks, Dylan. Okay, I have a question this is a question from Cindy of Dumaguete. Dumaguete. For Papa P, how did you handle the kids sa shooting? Especially makukulit sila? I think it really helped na mirror ko. Kaedad ko sila. Wow. So seriously, ang laking ginhawa na I didn't have to have anything to consider. Yung itsura ko, yung appearance ko, I had to play with them. I just played with them. Bakit? At saka ano sila disiplinado mga bata? Mga child wonders yun. Alam naman si Cyril and Zijan, talagang pag pinanood mo, pag pinaarte mo na.
You worked with si John sa Noah. How was it? Okay siya. Just like my son. Okay siya. Napaka-organic ng batang yun. Kasi after may bukas pa, ikaw talaga yung nakatrabaho niya. Tapos si Cyril naman. Pumasok din siya sa Noah. Ayaw pala. Pumasok din si Cyril. So, masarap siya. Si Cyril makulit. Si Jan parang mama. Oo eh. Kasi... Mas mababa pa sa'yo. Oo, si Zige. Pero masarap silang kapiruan. Masarap silang kalokohan. Kaya, so special lang kami the whole time eh. Hindi kami lumabas. Yung immersion nyo, kasama mo pala sila dalawa. The whole time sa shoot kasama ko sila. Wala kami isa na hindi kami magkakasama. Kaya, masaya. Sobrang saya katrabaho ng mga bata. Nakahugot ka rin doon sa karakter nila. Hinugot ko sila. Oo naman. Okay, thank you, Papa P. Next question, please. Sure, you have the mic, right? Sorry, It's okay. pwedeng 2 questions No, kasi go ahead. may coverage Anytime. ko sa Kinibo. Yung question ko kay Sir Piolo, kasi when I was in UP, Wow. bigla siyang surprise appearance sa isang Christian concert, Okay. street dance club. So, many people kasi don't know na you're actor sa Sure. Christian work. And can you tell us about it? And yung story kasi na share mo nun, na there was a point na dumating ka, if I remember it correctly, dumating ka sa room mo na parang you feel empty amid these awards, pero you find fulfillment sa Christian work. This was like ilang years ago. This was, I think, 2006 or 2005, 2006. I wasn't This is here after yet. the I was gala. probably back in... You were like in the Like valley. in LA, the valley. San Fernando Valley. I don't know. Go ahead. No, but yeah, I've been active sa Victory Christian Fellowship. I became a Christian back in 2005. Before then pa, it was part of my testimony because ito yung, I was in my mid-20s and I was getting awards left and right for Dekada 70. But then I realized I was at the peak of my career, and parang ang dami mong opportunities, ang dami mong projects, ang dami mong recognition. But I really felt that there was something missing in my life. Parang uuwi ka after nung party, after nung awards, pag-uwi, mag-isa ka lang sa bahay, mag-isa ka lang sa kwarto, hawak mo yung trophy, kahoy lang naman, tapos parang that's something you work so hard for, yet you find empty, you find nothing. Parang you don't find any meaning to it after you receive it. Parang ito yung pinagtrabaho mo. And that's, for a lot of people, they get to meet the Lord when they hit rock bottom. Sa akin, it's the other way around. When I was at the peak of my career, that's when I realized that I needed something else. I needed something to hold on to, and I didn't have the Lord in my life then. So that's when I surrendered my life to Him. And from then on, active na ako sa Christian work. And my last question, it's for Miss Maha. Kasi, sorry. This is sa ratings ng nakuha niyang ratings kagabi ka, tuwan-tuwa yan. Well, congratulations po. Miss Maha, kasi I covered naman po a comic book event. It's about... Dami palang task ni Kuya. It's about Trece. It's a comic book star... Trece? Trece. It's a comic book about a Filipino girl na knowledgeable siya sa supernatural crime. So kapag may napatay na related sa supernatural entities like Balong or Luluso-Punso, police call them. And the artist, Kadjo Baldissimo, said, when he was asked kung sino preferred actress niya to portray yung character, she said na ikaw. Tapos laging, pag dinodrawing niya raw yun, iniisip niya ikaw. So, anong reaction mo dito, and would you be welcome to get this role if given the opportunity? It's street level super. Hindi mo siya lumilipad pero... Siyempre nakakatuwa po na napapasali. Wala ko magalit ka. Hindi na naiisip nila ako na gumanap ng ganun po. Siyempre, di ba, para sa akin, dapat hindi lang din naman ako mag-stick sa mga drama or sa mga comedy na gagawin ko. Di ba, siyempre, kailangan ko din mag-try ng mga iba't ibang roles. So, if ever po, pwede na po kontakin yung handler ko. So, Thank you po, ma'am. Thank you. Sana may time ka pang gumawa na. Sana may time ginagawa ngayon.
Alam mo, next year din. For next year na yan, ha? After ng, Sabi na. after ng movie namin ni Papa B. Mid next year. Hindi early next year. Thank you po. Alas na? Ay, salamat. Uy, next question is so... Ay, Direk Frasco! Halika, join us! Direk Frasco! So, isa lang po kami natutulog. Matulog ng 30 minutes. Gising na naman. Ayan. Dito ka na, Mars? Ay, ba't ka tumayo? May upuan po. Meron ka ba? Pagka-gentleman. Babae ka. Hindi ko makalimutan yung nakaraan ko. Wow. Direk Pati ka, please. Magandang hapon, pasensya na po. 2 oras pa ako sa kasada. Mula alas 11, grabe. Alas 11 sa ESA. Pasensya na po. Saan ka galing, Direk? Para malaman ng mga Sukat, tao. sorry po, galing pa po ako ng Sukat from south going north. Inaway na ako ng MMDA sa Twitter kasi nireklamo ko ba't daw ngayon lang nadidismantle yung ano. Clean up daw yung, clean up daw yung ginagawa nila pero nakalagay ongoing dismantling. So, kung driver ka, ba't ngayon lang kayo nadidismantle, di ba? So, so mula Makati hanggang lahat ng cars na sa Caesar dahil traffic po. So, mga Thank you po sa pagpunta, pasensya na po talaga. That was horrible. Kaya pala retweet lang ng retweet ng mga pinapost nyo. Habang sa traffic ako. Ayun. Okay, questions for Direk Frasco. Go ahead, Kuya. First, question to